Okay, so let's have a word of prayer to start. Ama namin banal na nasa langit, maraming pong salamat sa pagpapaubaya ng oras sa amin na kami makapag-aral ng salita. Hinihiling po namin ang patnubay ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Ito ang aming kahilingan, alang sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So nasa ano na tayo ngayon? Lesson 27. Yeah. God's treasures. Kumain ka ba nito, Daddy? Ha? So, ano sa tingin nyo? Ang tao, ipinanganak ba siyang mabait? O pinanganak ba siyang palabigay? O ipinanganak siyang greedy? Saka yung kung pababayaan mo lang siya is ang pipiliin niya masama. Ano sa tingin niyo? Si Jesus lang nakakaalam niya, Daddy. Greedy. Tingnan mo naman yung baby Roland, paglabas pa lang naka-close na yung dalawang kamay. Greedy. Self no, demanding. Nung ginawa ng Diyos ang tao, bago pumasok ang kasalanan, ginawa niya ang tao na mapagmahal, di ba? Ginawa niya na tapat, ginawa niya na mapagbigay. Pero nung pumasok yung kasalanan, nabaliktad, di ba? Kasi yung ginawa tayo sa image ng Panginoon, pero nung pumasok yung kasalanan, yung image na yun is unti-unting nasira. Di ba? Pero dahil sa plano ng Panginoon ng redemption, yung pagliligtas sa atin, kasama dito sa plano ng redemption is yung pagbibigay sa atin ng training. Sabihin na natin training, ng paraan para ma-develop uli sa atin yung pagmamahal, yung pagtitiwala, at yung pagbibigay. So, anong paraan yung naisip ng Panginoon para ma-develop uli sa atin yung nawala ng mga katangian na binigay sa atin ng nilalang tayo? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon, di ba? So, ano yung naisip na paraan ng Diyos para tayo mabalik yung ating pagiging mapagbigay, mapagmahal, at pagtiwala sa Diyos. So, hindi natin siguro isipin na ito yung paraan na inisip ng Panginoon na gawin sa atin. Na may kinalaman ito sa kayamanan ng Diyos. Kaya ang title ng lesson natin, God's Treasures. Pag tinanong ko kayo, ano ang kayamanan ng Diyos? Anong madaling papasok sa isip niyo? Ano yung unang-unang papasok sa isip niyo? Mga tao. Ano ang kayamanan ng Diyos? Tayo. Tao? Okay. Ano pa? Lahat. Sa mundong ito. At ano pa ang mga kayamanan ng Diyos? Ano pa yung mga ari-arian ng Diyos? Lahat. Ari-arian niya. Siya ang may-ari. Oh, so actually, yun yung basihan nitong naisip na paraan ng Diyos. So, ang unang tanong is, who is the owner of the earth and everything in it? So, sino bang may-ari nitong mundo na to? Saka kung ano man yung meron nitong mundo na to. So, sa Psalms 50, verse 10 to 14, ganito yung nakasulat. Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at ang lahat ng mga gumagala sa parang ay akin. Kung ako'y gutom, sa iyo ay hindi ko sasabihin sapagkat ang sanlibutan at ang lahat ng narito ay akin. So tandaan nyo, ito is may halo itong yung figure of speech. Diba? Kasi ang Diyos is hindi naman nagugutom ang Diyos. Pero gusto niya sabihin, kung may gusto siya dito sa mundong ito, kung gusto niya kumain, hindi niya na kinakailangan magpaalam pa kahit kanina kasi kanya yun, diba?
Kumakain ba ako ng laman ng mga toro o umiinom ng dugo ng mga kambing? Mag-alay sa Diyos ng pasasalamat na alay at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. So, pinapakita sa atin dito sa awit, sa chapter 50, na ang lahat ng bagay, yung mundo, sa yung mga nanodoon, yung mga hayop na nakikita natin yan, mga puno, yung mga bukid, sa Diyos yan. At nakikita naman natin na sa Genesis pa lang, di ba? Na siya yung naglalang. So, yun yung ibig sabihin nun. Pag siya yung creator, siya yung may-ari nun. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 10, verse 14, Indeed, heaven and the highest heavens belong to the Lord your God, also the earth with all that is in it. So, kasama na tayo doon kasi nandito tayo sa earth. Nakita naman natin sa Genesis na ang Diyos ang naglalang sa atin. So, ito yung basihan nung naisip na paraan ng Diyos. Una, kinakailangan kilalanin natin na siya yung may-ari ng lahat. Okay? Ngayon, kung sa Diyos ang lahat ng yan, di ba? Ano ang mangyayari sa tao pag, ang sabi dito, what happens when we covet money and love it instead of the giver? Yung salitang covet, di ba, nasa 10 commandments yan, sa pang-10 commandments, thou shall not covet. Anong ibig sabihin nung covet? Yung magaling sa English yan. Ano sa Tagalog yan? Inggit. Yung inggit is, ano yun envy, di ba? Yung pagnasaan mo yung hindi sa'yo. Ayun. So, wag mong pagnanasaan yung hindi sa'yo, yung gusto mong, hindi naman talaga sa'yo yan, pero gusto mo maging sa'yo yan. Di ba? So, ano ang magiging problema pag nagkaroon ka ng matinding pagnanasa sa pera? So, tingnan natin ito nakasulat sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. So, ang sabi nga nila, pinanganak tayong hubad, mamatay tayong hubad, di ba? Ibig sabihin, wala kang pwedeng dalhin. Pinanganak kang wala, pag namatay ka, wala kang pwedeng dalhin na magagamit mo, no? Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Very basic, ano? Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. So, napansin ko yun sa Biblia, parang consistent siya na parang yung mga mayayaman in a disadvantage pagdating sa kaligtasan. Napansin niyo yun? Ang sabi pa ni Jesus nga is, mas madali pa yung kamelyo, no, na pumasok sa butas ng karayan kaysa sa isang mayaman na tao na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ito siguro yung dahilan kung bakit mahirap, no? Hindi niya sinabing imposible. Kasi sa Diyos is walang imposible. Ang sinabi niya lang is, mahirap. Ano yung dahilan? Andito sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So sa English yan is yung love of money is the root of all evil, di ba? So hindi yung pera ang ugat ng kasamaan, kundi ang sinabi dito, yung pag-ibig sa salapi. Anong pagkakaiba nun? Yung salapi sa pag-ibig sa salapi. Bakit ang problema is yung pag-ibig sa salapi, hindi yung salapi? Ikaw mismo. Ikaw. Ang tao mismo. Sino sa inyo ang hindi nangangailangan ng salapi? Ano po?
Lahat tayo na. Lahat tayo kailangan. Lahat tayo, di ba? Kailangan natin ng salapi. So, natural lang na tayo ay maghangad na magkaroon ng salapi, di ba? Kasi kailangan mo yung salapi. Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Para magkaroon tayo ng salapi, para meron tayo panggastos. So, saan yung linya? Yung paghahangad mo na kumita, saka yung sinasabi dito na pag-ibig sa salapi, na ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Saan dun yung linya? Ang pag-ibig. Dapat yung makontento, yung kung dito ka lang, hindi yung nag-get mo na isa, gusto mo pa ng isa, nang gusto mo pa ng isa, nang gusto mo pa ng isa. Parang no satisfaction na yung ganun eh. Pagka masyado mo nang minamahal yung salapi. Ito ba ay problema lang ng mayayaman? Hindi. Hindi. Problema ng lahat. So ito ay wala itong pinipili. Pag ang isang tao mahirap man o mayaman, meron ka mang kayamanan o wala kang kayamanan. Basta ang nangibabaw sa iyo is yung pag-ibig sa salapi. Doon siya magkakaroon ng problema. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 19, yung binanggit ko kanina, Matthew 19 verse 23. Then Jesus said to his disciples, "Assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." So inilalatag dito ni Jesus yung prinsipyo na pag inuna natin yung pag-ibig sa salapi, marami tayong mga desisyon, marami tayong mga bagay na dapat gawin na hindi natin ginagawa. So, makikita natin yan sa mamaya pag pinag-usapan natin yung ikapo, saka yung handog, di ba? Makikita natin ano ba yung pwedeng humadlang sa tao para hindi niya sundin yung kautusan ng Diyos tungkol sa ikapo, saka sa handog. Okay? Ngayon, napag-usapan natin kanina na okay, tayo ay naghangad na kumita ng pera. Anong gagawin natin kung gusto natin kumita ng pera? Trabaho ng trabaho. So, usually ang gagawin natin, magtatrabaho tayo, di ba? Trabaho Yung iba, bibili ng lottery. ng, anong tawag dito yan? Yung pagkarapuji, di ba? So, para doon sa mga nagtatrabaho, ang tawag natin doon sa sweldo natin is hard-earned money. Di ba? Sabihin natin, pinaghirapan ko itong pera na to. Kaya, ang nasa isip natin, pera natin yan. Pero ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kung sino ba ang nagbigay sa atin ng kakayahan at ang lakas para tayo ay kumita ng pera? Sa Deuteronomy chapter 8 verse 18 ang nakasulat, "Kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito." So, ang sabi is alalahanin, di ba? Kasi alam niya, makakalimutan natin. Sinabi ng Diyos doon sa mga Israelita bago sila pumasok doon sa Promised Land, alalahanin niyo ang Panginoon na siyang nagbigay sa inyo ng lakas, di ba? Ng kapangyarihan upang magkaroon kayo ng kayamanan. Kasi sinabi niya, pagpasok niyo doon sa lupain na yun, magkakaroon kayo ng mga bahay, magkakaroon kayo ng mga lupain na meron ng mga tanim, di ba? Kayo ay kakain ng masasarap at malilimutan niyo na. Malilimutan niyo na kung sino ang nagbigay niya sa inyo. At ganun ang nangyayari sa atin, di ba? Pag tayo ay nagsimula ng kumita ng pera, nalilimutan natin
Bakit nga ba ako kumita ng pera? Saan manggaling ito? Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 5, verse 19, as for every man to whom God has given riches and wealth, and given him power to eat of it, to receive his heritage and rejoice in his labor, this is the gift of God. So, bigay sa atin yan ng Panginoon. Di ba? Yung riches, yung wealth. So, isipin natin ngayon, kung sa Diyos naman pala galing yung kayamanan, bakit may hirapan yung mga mayayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos? Di ba? So, doon natin maidudugtong yung sinabi kanina ni Jesus. Yung pag-ibig doon sa salapi, yun yung ugat. Di ba? Pag ang inibig mo, yung mga kayamanan, kesa yung nagbigay sa iyo ng kayamanan, ando na yung problema. Ngayon, yung mga ibinigay sa ating kayamanan ng Diyos, ang sabi dito, yung tanong, when we must give an account of the goods entrusted to us. So, yung mga binigay na kayamanan ng Diyos. Kailan ba tayo yung sasagot, di ba? Kung anong ginawa natin doon sa ipinagkatiwala sa ating kayamanan. So, dito sa Luke chapter 12, verse 16 to 21, merong isang parable dito. Sa tingin ko, familiar kayo dito sa parable na ito. May isang tao na meron siyang lupain, meron siyang mga tanim, at meron siyang warehouse, di ba? Yung storehouse, kung saan ilalagay yung mga inani niya. Eh, maganda yung ani ng particular na taon na yan. Na problema siya, sabi, parang maliit yung aking yung aking lalagyan, yung aking storehouse. Anong gagawin ko? Eh, sobra-sobra kasi natanggap niya. So, anong solusyon niya? Ito yung solusyon niya sa Luke chapter 12, verse 16. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghana. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani? Gandang problema nito. Wala kang mapaglagyan ng ng kayamanan mo. Gagawa. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Diba? Retired na. Ang sarap ng buhay. Diba? Pero anong nangyari? Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Hindi ba ganyan ang karamihan ng tao? Minsan siguro ganyan din yung pag-iisip natin. Mag-ipon tayo ng kayamanan, bili tayo ng bahay, bili tayo ng kotse, bili tayo ng lupain. Masyado tayong naging busy sa pag-accumulate ng kayamanan. Dumating yung araw na ikaw ay nagkasakit at ikaw ay malapit na mamatay. Ayan. Ano na ang gagawin mo? Diba? Mabuti nga kung nagkaroon ka pa ng pagkakataon na, na mag-isip-isip. Eh kung bigla na lang. Bigla ka na lang tinamaan ng kidlat. Diba? Tinamaan ka ng, natutulog ka, binagsakan ka ng aeroplano. Diba? Tulad nito, itong taong ito. Marami siyang plano. Plano niya is magpakasarap sa buhay dahil sobra-sobra yung kanya kayamanan. Pero ang sabi sa kanya, this night, mamamatay ka. So, saan mapupunta yung mga bagay na inihintay mo? Itong parable na to, dito natin na pag-isip-isip. Bakit ba natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin ngayon? Napag-isip-isip na ba natin? Napaghandaan na ba natin yung araw na
tayo ay mamamatay. Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo yung ano? Tayo ba is katulad nitong mayaman na to? O mas naghahanda tayo? Kung kayo itong mayaman, ano yung gagawin niyo? Ano sa tingin niyo yung mas magandang dapat ginawa niyo? Yung tumulong. Itulong sa nangangailangan. Diba? Sobra-sobra yung kayamanan mo eh, di ba? Yan yung Mm. sitwasyon niya. Ubusin ha. So, dapat yung kayamanan niya is hindi niya i-imbak dun sa kamalig. Di ba? Ang sabi nga is, yung kayamanan mo, ipunin mo doon sa langit. At paano mo ipunin yung kayamanan mo sa langit? May alam kayong paraan para maipon yung kayamanan sa langit. Yung mag-i-invest ka sa tao, yung sa spiritual enrichment ng tao para makilala ang Diyos. Oh, just imagine pagpasok mo ng langit, tapos may mga tao doon na nakita mo. At nagpasalamat sa'yo. Sabi, alam mo ba dahil doon sa itinulong mo, halimbawa, nagpaaral ka ng isang pastor, di ba? Tapos yung pastor is naging instrumental para sila ay makakilala ng Panginoon. O kaya, tumulong ka sa mga tao na nangangailangan ng isang simbahan, halimbawa. O kaya yung tinatawag nating evangelistic meetings, di ba? Yung paghahatid ng mga balita sa iba-ibang lugar. Ang dami tayong paraan para makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. At itong kayamanan pinag-uusapan natin, ito yung hindi mananakaw, ito yung kayamanan na hindi masisira ng anay, di ba? So, hindi katulad nitong nasa parable na to. Gumawa lang siya ng malaking kamalig. At inipon niya lang yung kayamanan para sa sarili niya. Di ba? So, wag nawasan na tayo maging katulad nito. So, ano ba ang dapat na attitude natin sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin? Okay, so, practical question. Anong pakiramdam niyo pag halimbawang nakita mo na pakunti yung ipon mo? Ay, masasad na. Wala na pang makakain. Mag-aalala ka ba na baka kinabukasan wala ka nang makain? Siyempre, pag hindi ka nagtatrabaho, tapos pakunti, wala kang trabaho, wala na ka talaga. Lalo pag may Natural ba sa atin na mag-alala? Sino sa inyo yung hindi nag-aalala? Kasi itong sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6:25-26, inisip ko, paano natin gagawin ito in a practical sense? Ang sabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong susuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tignan nyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nag-aahasik, ibig sabihin hindi sila nagtatanim, o gumagapas, o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? So, kung yan ang basihan natin, isipin na lang yung isipin na yan. Hindi na tayo gagalaw kasi bibigyan tayo ng Panginoon. Narinig niyo yung sinabi ng aking misis? May mga tao kasi ang prinsipyo is based dito. No? Ibig sabihin, hindi sila magtatrabaho, hindi sila magpaplano, God will provide.
Ang prinsipyo nila is God will provide. Ayan. Anong masasabi niyo dito sa paano na to, sa prinsipyo na to? Dapat magtrabaho talaga. Hindi yung nakaupo lang at magantay ng God will provide ba? Simple naman, yun, Roland. Ha? Dapat mag ano, hindi yung nakaupo lang kasi God will provide. Hindi, may kilala akong tao pupunta sa isang lugar, walang plano-plano, walang dalang pera pagdating doon. Magkapera. Ang sabi kasi ng Diyos, siya yung magpo-provide. Grabe ka stress mo. So, anong masasabi niyo sa ganong prinsipyo? Para bang, ano ba, yung story ni si Juan, yung mga ngalang sa ilalim ng Si Juan Tamad, Juan. yung hindi man lang magtrabaho, kasi yung bunga, hindi na lang na malaki. Yung mga ganong tao, yun ang malakas ang pananampalataya. kasi talagang 100% si submission nila. Kahit wala silang gawin, magpo-provide ng Panginoon. Hindi, ano sa tingin niyo? Tama ba yung ganong prinsipyo o may problema sa ganong prinsipyo? May problema kasi dapat magtrabaho tayo, di ba? Kaya nga yung pag ano ni Adan, di ba, pag hinulog siya dito sa mundo, sabi ng Panginoon, dapat ka magtrabaho, yung pawis mo, magpapawis ka bago ka makakain, di ba? Dapat ganun, di tamad. At saka galit ang Diyos sa tamad, di ba? Nakalagay dun sa parable na ano. Sabi nga ni Pablo, ang hindi magtrabaho, hindi kakain. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Kasi pag binasa mo yung sinasabi niya, parang ganun yung sinasabi niya. Diba? Hindi, binigyan ka ng health, lakas para magtrabaho, para magkaroon, ma-providean ka. Yung Panginoon ang gagawa ng solusyon. Halimbawa, kailangan mo ng trabaho, He will find a job suit for you. Kailangan mo ng ganito. Yung pamamaraan, i-guide ka ng Panginoon, pero ikaw, magiging instrumental ka. Ikaw yung instrumento na gagawa. Hindi kumbaga babagsak lang sa'yo lahat. Yung provision of what you need. Halimbawa, yung pamamaraan, lahat yun. Nakapag-aral ka, so pwede ka mag-apply ng ganitong trabaho. Yung mga means para ma-achieve mo yung pangangailangan mo, ipoprovide ng Panginoon, pero ikaw, kikilos ka. Ang sabi kasi dito is, huwag kayong mabalisa. Yeah. Hindi naman sinabing, huwag kayong magtrabaho. Ang sabi is, huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin, bibigyan ka ng pamamaraan ng Diyos para buhayin yung sarili mo. Kung halimbawang ginagawa mo naman yung best, di ba? Yung iyong kakayahan para magtrabaho. Pero dahil halimbawa sumama yung panahon, tulad ngayon, di ba? Nagkaroon ng pandemic, di ba? Lockdown, nawala ng customer, di ba? Ang sabi nung may-ari nung pinagtrabahuhan mo, pasensya na, wala talaga tayong trabaho. So, pahinga muna. So, in that case, ikaw ay nagpupursige, pero merong mga pangyayari na hindi mo kontrolado. Ang sabi ng Panginoon sa'yo, huwag kang mabalisa. Siya yung bahala sa'yo. Pero kung halimbawa, andyan yung mga opportunity para ikaw ay magtrabaho, pero dahil lang talaga sa katamaran, di ba? Hindi ka nagtatrabaho. Hindi darating sa'yo yung biyaya ng Panginoon. Kasi, buong Biblia yung pinag-uusapan natin, hindi lang isa o dalawang verse. Kasi kinakailangan, tignan natin ito sa konteksto ng mga ibang sinabi ng Biblia tungkol sa pagtatrabaho. Diba? So tulad ng sinabi natin kanina, diba? Si Adan, talagang makikita natin na kahit nung wala pang kasalanan, is inatasan sila na magtrabaho. Tinignan natin sa New Testament, si Paul din sinabi na yung mga member ng simbahan,
dapat hindi sila yung busybodies. Alam niyo yung busybodies? Ang tawag natin dito mga tambay, di ba? Yung mga walang ginagawa. Busy nga, bakit naging tambay ang busy ba? Ayun nga, busy-busyhan lang yung mga katawan nila. So, medyo minsan nga, matigas tong ginagamit na salita ni Paul. Sabi niya, ang hindi magtrabaho, hindi kakain. Okay? Kahit nga si Paul, di ba? Kahit siya ay 100% na nag-preach, pero nagtatrabaho pa rin sila. Mga tent maker, sila Paul. Okay? So, ang kailangan lang natin dito, magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos na siya yung magbibigay sa atin ng kakayahan, ng pagkakataon para tayo ay magkaroon ng paraan para buhayin yung sarili natin. Ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng kayamanan, di ba? At sinabi natin kanina, lahat ng bagay is actually pag-aari ng Panginoon. Pero, merong espesyal na portion ng ating mga ibinigay sa atin na kiniklaim ng Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi niya, ayan, yung porsyento na yan, sa akin yan. Di ba? Ibalik mo. So, ito yung nakalagay sa Leviticus 27 verse 30. Lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Tandaan natin nung sinulat ito, nung ancient Israel, ang karaniwan ng kanilang mga hanap buhay is mamimili ka lang naman. Magsasaka, ikaw ay pastol, di ba? Nag-aalaga ng hayop, o kaya mangingisda, di ba? O kaya ikaw ay karpentero, di ba? Pero ang sabi, yung ikasampung bahagi ng lupain, binhi sa lupain, ibig sabihin yung produce, di ba? Yung bunga, ibig sabihin kung ano man yung increase na natanggap mo, yung ikasampung bahagi, sa English is 10%, di ba? Ang sabi niya is banal sa Panginoon. Pag sinabi natin banal sa Panginoon, ano ibig sabihin? Sa English yan, holy to the Lord. Anong ibig sabihin ng holy? Bless ng Panginoon. May ano So, sabi ng aking misis, binless ng Panginoon. Bukod sa binless, ano pa yung ibig sabihin ng holy? may ano ng Panginoon, basta ito. Anong pagkakaintindi natin na sa salitang banal sa Panginoon? Good in the eyes of God. With high regards. Good in the eyes of God. Oh, so special yun sa kanyang paningin kasi ang ibig sabihin ng holy is inilaan para sa special na paggamit. Ibig sabihin, ibinukod mo yun para sa isang particular na paggagamitan. So, hindi mo siya pwedeng katulad lang nung iba, di ba, na common. Ang kabaligtaran nung banal is common. Ibig sabihin, yung pangkalahatan, di ba? Pero ito is banal. Ibig sabihin, meron siyang specific na purpose. Yung word na ikapu, o sa English yung tithe na sinasabi natin, kasi sa English itong ikasampung bahagi, ang translation niya sa English is tithe, di ba? Ang ibig sabihin ng tithe is ikasampu, di ba? Ibig sabihin, ikasampung bahagi. So, ibig sabihin nito, lahat ng mga tinanggap natin sa Panginoon, yung ikasampung bahagi na, ang tawag doon, tithe, o kaya ikapu. Tapos, yun yung sinasabi ng Diyos na ibalik mo sa akin. Okay? So, makikita natin yan na nung panahon ni Abraham, halimbawa nung Genesis chapter 14, verses 18 to 20. So, si Melchizedek, yung tinatawag nating high priest na, is king pa ng Salem, nagbigay ng ikapu si Abraham. So, doon unang binanggit yung word na tithe o yung ikapu. After nun, si Jacob,
di ba? Is nakita din natin na ako sa Panginoon na sabi niya, I will surely give a tenth to you of everything that you give me. So nasa Genesis 28 ito. So dito natin nakita yung principle ng tithe o yung tinatawag natin ikapu. Ngayon, ang susunod natin titingnan is paano ba ginamit ito. So nung panahon ng Israel, paano ginamit yung tithe? Pag binasa natin sa Hebrews 7 verse 5, at ang mga anak ni Levi, yung mga Levites, yung mga tao na yung Services na- tribe sa bayan ng Israel na ang kanilang talagang gawain ay magsilbi sa sanktuaryo para sa pagmi-minister dun sa buong bayan ng Israel. So yun yung trabaho ng mga Levites. Di bali sila yung kung ang tatawagin natin ngayon is yung mga pastor, di ba? Yung mga nagtatrabaho sa organization ng church, di ba? Na sila yung nagpapatakbo ng organization para patuloy yung pagmi-minister sa mga kapatiran. So, nung panahon ng Israel, yun yung trabaho ng mga Levites. Kaya sila tinawag na Levites kasi galing sila kay Levi, isa sa anak ni Jacob o ni Israel. Ang sabi dito, at ang mga anak ni Levi na tumanggap ng katungkulang pari ay mayroong utos ayon sa kautusan. So nakita niyo yung ginamit na salita dito? Utos ayon sa kautusan. Ibig sabihin, utos ng Diyos para sa mga Levites. Ano yung inutos sa kanila? Na maglikom ng ikasampung bahagi mula sa taong bayan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagaman ang mga ito ay mga nagmula sa balakang ni Abraham. So, ang Diyos ang nag-utos sa mga Levites na ilikom nila yung ikasampung bahagi, yung tithes. Yung mga Levites kasi nung pumasok sila sa bayan sa lupain ng Canaan, sila lang yung tribo na hindi sila binigyan ng ari-arian. Hindi sila binigyan ng lupain. Lahat ng mga tribes, binigyan sila ng lupain. Yung mga Levites kasi sila yung magsisilbi sa mga tao. So paano sila mabubuhay kung hindi sila binigyan ng lupain? Ito, yung ikasampung bahagi ng ari-arian o ng mga matatanggap ng mga ibang tribe, yun yung susuporta sa mga Levites. Yung mga Levites na naman, in turn, sila yung susuporta sa spiritual needs ng buong bayan ng Israel. So makikita natin ganito yung sistema na pinairal doon sa Old Testament. And ang New Testament, di ba? Ano ang sinabi ni Paul? Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 13 to 14, ganito yung sabi ni Paul. Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. So, ibig sabihin, yung mga tao na 100% ng kanilang oras, ginugugol sa pag-preach ng gospel. So, ito is yung kanilang mga occupation talaga is sa pag-preach ng gospel. So, yung mga pastor, di ba? Yung mga missionary natin na pinapadala natin sa iba't ibang lugar, ang ginagamit na pang-suporta para sa kanila, yung tithes o yung ikapu ng mga members. So, merong specific use yung ikapu, yung tithe. Kaya nga sinabi na banal siya. Inilaan siya para sa isang gamit, para sa pagsusupport ng ministry ng Panginoon. At yung ministry na yan, hindi ito yung iba-ibang ministry kasi may mga iba-ibang ministry. Tulad halimbawa sa simbahan, meron kaming ministry, media ministry, di ba? So, hindi yun yung sinusuportahan ng tithe. Di ba? Ang sinasabi ditong ministry is yung preaching ng gospel. Okay? So, yung 100% ng panahon mo, ginagamit mo sa pag-preach ng gospel. So, sa New Testament ba, si Jesus ba, nirecognize niya yung tithing? Kasi sinasabi ng maraming tao, ay, yung tithing sa Old Testament yan. Noong panahon ni Jesus, wala na yung tithing. Hindi nga binanggit ni Jesus. Totoo ba yan? Diba? Pag binasa natin sa Luke 11, verse 42,
Ito yung sinabi ni Jesus nung kausap niya yung mga Pharisees. Kasi yung mga Pharisees, di ba, kilala niyo sila. Sila yung mga talagang mabusisi. Kahit yung pinakamaliit na letra sa batas, sinusunod nila. Ito yung sabi ni Jesus sa kanila. Subalit kahabag-habag kayo mga Pariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapu ng yerba buena, ng ruda, at ng bawat gulayin, ngunit pinababayaan niyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Dapat lamang ninyong gawin ang mga ito na hindi pinababayaan ng iba. Ang ibig sabihin dito, yung mga Pharisees, nagbibigay sila ng ikapu o ng tithe kahit ng mga pinakamaliit na bagay na kanilang natatanggap. Pag merong tumubong gulay sa bakuran nila, may tumubong 10 talong, di ba? Yung isang talong doon, yun yung ikapu nila, ibibigay nila yun sa templo. Di ba? So, masyado silang particular sa pagsunod sa kautusan. Pero sabi ni Jesus, dapat lamang talagang gawin nyo yan. Ibig sabihin, dapat lang naman talaga magbigay kayo ng ikapu. Pero dapat hindi nyo pinabayaan yung katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, good ka nga pagdating sa ikapu, pero pag sa pagpapakita ng pagmamahal, di ba? Pag sa pagpapakita ng katarungan, bagsak, di ba? So, ang sabi ni Jesus, dapat nga na magbigay kayo ng ikapu, pero dapat din magbigay kayo ng pag-ibig at katarungan. So, ito yung sinasabi ni Jesus sa Luke 11, verse 42, na makikita rin natin sa Matthew 23, verse 23, kasi nga gospel books, di ba? So, sa English, babasahin ko sa Matthew 23:23, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice, mercy, and faith. This, ibig sabihin, yung pag-pay ng tithe, this you ought to have done without leaving the others undone. So malinaw dito, sinasabi ni Jesus, dapat nga magbigay kayo ng tithe. Pero huwag niyong kalimutan yung mas mabigat na dahilan kung ba't niya ginagawa yun. Which is law, justice, saka mercy. Okay? So makita natin sa New Testament si Jesus, sinuportahan niya yung pagbibigay ng tithe. So bukod pa sa tithe, bukod sa ikapu, what else did the children of Israel give to further the work of the Lord? So bukod sa ikapu, ano pa yung mga ibang ibinigay ng bayan ng Israel para tumulong na mapalakad yung gawain ng Diyos? Exodus 35, verse 45, sinabi ni Moises sa buong sambayanan ng mga anak ni Israel, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Kumuha kayo sa inyo ng isang handog para sa Panginoon. Yun, handog. Sa English, offering. Sino mang may mapagbigay na puso ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto, pilak at tanso, at kanilang tinanggap mula kay Moises ang lahat ng handog na dinala ng mga anak ni Israel na magagamit sa gawang paglilingkod sa sanktuaryo upang gawin. Kanilang patuloy silang dinalhan ng kusang handog tuwing umaga. So, ano yung bukod pa sa ikapu, bukod sa tithe, ano pa yung ibang ginagawa ng bayan ng Israel? Ang sabi dito, kusang handog. So sa English, free will offering. So magkaiba yung ikapu, tithe, doon sa handog, kusang handog, o yung tinatawag natin free will offering. Okay? So, ano yung pagkakaiba nito? Meron kayong agad na naiisip, ano yung pagkakaiba ng tithe sa kanang offering? Non-specific yung offering, wala siyang particular amount, wala siyang unlike ang tithe, meron talaga siyang specific na na required amount. Oh, kaya nga tinawag na tithe kasi 10%, di ba? Pero yung handog, yung offering, ang sabi doon is kusa, handog. I-determine mo kung gaano kalaki yung pagpapasalamat mo sa Panginoon. Di ba? Kung malaki yung pasasalamat mo sa Panginoon, di malaki yung handog mo.
Kung sa tingin mo is maliit lang yung dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon, maliit lang yung handog mo. Di ba? Ang tawag doon is kusang handog. Bukod dun sa amount, ano pa yung pagkakaiba ng tithe sa kanong offering? Yung paggagamitan siguro niya. O yung paggagamitan, okay? Yung tithe, saan ulit gagamitin yung tithe? Sa Doon gawain sa mga ng Panginoon to Sa lawin ng mga pastor, full-time. Roland. Full-time. Yun, primarily sa ministry ng Panginoon, di ba? Sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ay yung offering. Sa church. expenses sa church siguro. O, yung mga expenses sa church. Mga tulong-tulong. Kung may gusto kang tulungan na mga mahihirap, yun, offering yan, di ba? Kung gusto mo magpatayo ng simbahan, Mm. offering yan, di ba? So nakita niyo yung pagkakaiba, di ba? So magkaiba yung pinagagamitan, magkaiba din yung amount, di ba? Fix yung type, ibig sabihin nakatalaga na siya, 10%. Yung offering, pwedeng 1%, 5%, pwedeng 20%, di ba? Pwedeng 30%, di ba? Kung malaki talaga yung gratitude. Okay? So, ano ang tawag ng Diyos doon sa mga tao na nagwi-withhold? Ibig sabihin, kinikimkim. Hindi ibinabalik sa Panginoon yung tithe sa kanyang offering. So, what does God call those who withhold their tithes and offerings? Ito, madalas natin itong naririnig pag offering time sa Malakay chapter 3, verse 8 to 10. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayunmay, ninanakawan niyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka naman namin ninanakawan? Ang sabi ng Diyos, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan niyo ako ng inyong buong bansa. Medyo mabigat itong sinasabi ng Panginoon. Ang sabi niya, yung bayan ng Israel, ninanakawan siya. Diba? Sa pamamagitan ng hindi nila pagbabalik nung ikasampung bahagi ng tithe sa kanong offering ng handog. So, nakita na natin dito kung ano yung connection nito sa pinag-usapan natin kanina. Kung kinikilala natin na ang lahat ng bagay sa buong mundo ay pag-aari ng Diyos. Kung kinikilala natin na yung lakas natin, yung kalusugan natin ay bigay ng Panginoon, kaya tayo nakakapagtrabaho. Kaya tayo kumikita ng pera dahil sa Panginoon. Ang hinihiling lang ng Diyos ay gamitin, ibalik sa Kanya yung 10% para mapalakad yung Kanyang gawain dito sa mundong ito. At yung iyong pasasalamat sa Kanya, ipakita mo sa pamamagitan ng handog mo. So, yun yung hinihiling ng Panginoon at yun yung paraan niya para ma-develop sa atin yung spirit ng pagtitiwala sa Panginoon at yung spirit ng pagbibigay. So, mag-concentrate tayo dito sa dalawang ito. Yung spirit ng pagtitiwala sa Panginoon. Paano nakakatulong yung pagbibigay ng ikapu saka yung pagbibigay ng handog tungkol sa pagde-develop ng ating pagtitiwala sa Panginoon? Anong connection ng dalawang ito? Paano tumitibay yung ating tiwala sa Panginoon kung tayo ay nagbabalik ng ikapu at nagbibigay ng handog? Siyempre, pag halimbawa nagbigay ka ng tithes ng offering, bawas yun sa whatever you have eh. Mababawasan yung supposed to be pera para sa pangangailangan mo. Pero dahil may pagtitiwala ka, alam mo na hindi yun yung mangyayari. Na kung ano man yung binabalik mo,
hindi yun magiging kabawasan sa'yo dahil alam mo na ang provision ng Panginoon patuloy na ibibigay sa'yo. Oo, tama, no? Yun yung naisip na paraan ng Panginoon para ma-develop yung ating tiwala sa Kanya. Alam niyo, madaling magbigay ng ikapo at ng handog kung maganda yung sitwasyon. Pero pag sumama yung sitwasyon, kung halimbawa, sumusweldo ka ng, sabihin natin, 10 lapad, di ba? Sa isang buwan. So, sasabihin mo, may matitira pa namang 9 na lapad. Isang lapad lang naman yung okay pa sa iyo. Eh, sumama yung panahon. Yung trabaho mo, imbes na 10 lapad yung iyong sinusweldo isang buwan, naging 5 na lang. Yan. So, alam nyo, ang pangkaraniwang tao, kung ano ang unang-una nilang babawasin sa kanilang budget, yung ititigil nilang gagawin. Alam nyo kung ano yung unang-una nilang ititigil? Yung pagbibigay ng ikapo. Iniisip nila, dahil mahirap ang buhay, hindi ko kinakailangan magbigay ng ikapungan. Sa tingin niyo ba wise na decision yun? Hindi. Paano natin nasabi na hindi siya wise decision? Kasi nga naman, kukunti na lang nga naman yung panggastos mo, kulang pa nga yung pambili mo ng pagkain, o kaya pambayad sa kuryente. Tapos mabawasan mo pa, magbibigay ka pa na ikapo. Walang faith. At saka mas lalong maghihirap ka pag hindi ka nagbibigay. Lalo. Dito madedevelop yung ating pananampalataya sa mahirap na sitwasyon. Pag hindi mo binigyan ng opportunity ang Panginoon na ipakita sa iyo kung ano yung magagawa mo, hindi mo ma-experience ang power ng Panginoon sa buhay mo. So, tumanda ka na sa pagiging Kristiyano, hindi mo pa rin na-experience yung miracle ng Panginoon sa buhay. Kasi iniisip natin, mahirap ang panahon. So, kinakailangan gumawa ka ng paraan para mapagkasya mo yung pera. So, nasaan na yung sinabi natin kanina na ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Di ba? Ibibigay niya sa iyo yung pangangailangan. Bigla na lang nakalimutan, di ba? So, saan na napunta yung ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, siya ang magbibigay sa iyo ng pagkain, di ba? Ng iyong isusuot. Nalimutan na, di ba? So, yun yung dahilan kung bakit ito ang pinili na paraan ng Diyos kung paano tayo turuan na magtiwala sa Kanya. Kasi pagdating sa pera, doon natin makikita yung tunay na kulay natin. So, sa salita, ang lahat ng tao pwede magsalita. Pero pagdating na sa, sino sa inyo yung tutulong, di ba? O kaya, sino sa inyo yung magbibigay ng ganito? Yun. Doon na. Nagkakahirapan. Okay? So, nakakatulong siya para ma-develop yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Eh, paano naman yung ating selfishness? Para yung selfishness natin is mawala. Paano nakakatulong yung pagbibigay ng ikapo sa kanang handog? Ano po, Elder Ronan? Kina-ground niya po tayo. Parang
ano ba yung term doon? Keep us grounded sa ating desire sa mga worldly things. Kasi naalala ko po ba dati, kung pwede po mag-share, yung nung napag-uusapan namin dati kung ano ba talaga dapat ang tamang paraan sa bibigay ng tithes, kung gross ba o net. Tapos ang sinabi sa akin is hindi pwede daw na gross kasi kung gross daw wala nang matitira sa kanila. Kasi ibabayad pa daw nila sa mga loans at lahat na yun. Noon naisip na ganun po nga. No? Minsan sa sobrang desire natin na makakuha ng kahit ano na naglo-loan tayo, hindi na natin naiisip na sobra-sobra na pala yun sa binibigay lang ng Panginoon para sa atin. Ayun po. Nung tinanong nga yan dati, iniisip ko, ano pa yung definition ng net sa gross? Diba? Kasi sa akin, ang naisip ko lang na definition ng net, ang binabawas mo lang yung tax, di ba? Yung binabawas ng kumpanya bago ibigay sa sweldo. Pero sa ibang tao kasi, iba ibig sabihin ng net. Ang ibig sabihin sa kanila ng net, ibawas mo na sa sweldo mo yung bayad sa kuryente, bayad sa tubig, di ba? Bayad sa bahay, bayad sa pagkain. Pag nabayaran mo na lahat yon, kung ano yung matira, doon mo i-base yung type mo. Sabi ko, ganun pala yun, di ba? So, malinaw, di ba, na pag ganun yung ating pamamaraan, pag tatanungin natin yung sarili natin, sino ang una sa buhay mo? Parang ang hirap sagutin na, ang Panginoon, di ba? Pero pagdating sa pera, actually, kulelat ang Panginoon. So, nakakalungkot, di ba? Kung ganun. So, kung magiging honest tayo sa sarili natin, hindi natin masasabi ng una sa buhay natin ng Panginoon. So, ito, pamamaraan ito ng Diyos para ipakita sa atin, sino ba talaga yung una sa buhay natin? Di ba? So, kung naniniwala tayo na lahat yan ay bigay ng Panginoon, tapos hindi mo ibibigay kung ano yung sinasabi niya na yung 1%, yung 10% lang. So, Pero dito natin, actually kasi yung 10% hindi atin yun, ibinabalik lang natin sa Panginoon, sa Kanya talaga yun. So, napansin niyo siguro yung word na ginagamit ko, di ba? Binabalik o binibigay. Kasi hindi ako komportable sabihin na nagbabayad. Di ba? Kasi hindi siya bayad. Binabalik lang natin sa Panginoon. No? Kanya naman talaga. Okay? Ang pangako ng Panginoon sa atin, dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin niyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan niyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit. At ibubuhos ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Bihira na maghamon ng Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, naghahamon ng Panginoon. Subukan niyo po, sabi. Subukan niyo na i-take itong aking pangako. Kung hindi, wala kayong paglalagyan ng mga ibubuhos niyang pagpapala sa atin. So, nalulungkot siguro ang Panginoon pag hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon na ibuhos sa atin yung pagpapala niya. Kasi hindi niya pwede maibigay yung pagpapala niya sa atin kung hindi tayo handang tanggapin niya. So, yun yung dahilan kung bakit kinakailangan natin i-develop sa sarili natin yung spirit ng giving sa kanang trust. May nagtaas ng kamay. Si Ate Janet. Nagtaas ka ng kamay, Net? Oo, nakamute pala ako. Naging palaisipan lang sa akin yung, siyempre, di ba, naging prinsipyo ng organization natin na kaya ang diretso ng tithe natin bibigay sa simbahan, tapos yung simbahan sa
yung pasa-pasa hanggang makarating sa General Conference. Paano halimbawa, may mga tao na yung tithe nila, instead na diretso sa church, halimbawa meron silang mga gagawang para sa Panginoon, mga nagpipreach, ganon. Pero since hindi sila connected sa mga organization natin, wala silang sweldo, ang gagawin halimbawa ako gagawin ko, yung tithe ko talagang i-spare ko na sa kanya doon sa particular na mga tao mapunta para mapagpatuloy nila yung pangangaral, pero nang sa ganun, yun yung magiging source of income nila. Pero hindi ko na siya papadaanin sa church, pati offering ko, pati tithe, para yung mga taong iyon na nakikita ko talagang gumagawa para sa Panginoon, masustain yung ano nila, na hindi, kasi minsan hindi naman lahat talaga ordained pastor na napapasweldo ng church, di ba? Maraming ganyan. So ano yun? Magiging mali ba yung ganong hakbang kung hindi mo naman siya i-withhold Hindi mo lang siya papadaanin sa church, pero mapupunta din siya dun sa original na plan kung saan ginagamit ang tithes and offering. Ano yung main reason ba't hindi nila padadaanin sa church? Yun nga, dahil yung mga taong yun, halimbawa, ito reality to, hindi naman siya kumbaga, minsan, maraming nagiging pagkukulang din yung ibang organization natin. Like, for example, yung isang lugar na to nangangailangan ng simbahan, hindi mabigyan ng conference o ng gano'n, sabihin walang budget. Tapos makikita mo mayroong mga issue na nagsusulputan against sa mga conferences. So kaya nangyayari, ang tingin ko yung mga ibang tao, hindi naman yung trust sa Panginoon yung nawawala Minsan, siyempre, tao pa rin sila yung paningin na, ay, mabuti pang diretsuhin ko na to doon sa alam kong pupuntahan niya. Halimbawa, yung nagbi-ministry naman talaga, nangangaral, mga ganon. Yun yung mga susuportahan nila para mataguyod. So, in short, ang tingin nila sa church is corrupt. Pwedeng yung isang aspect yun. Yung isang ang sinasabi ko na walang means yung, may mga pastor kasi na hindi, hindi sila connected sa church, sa mga conferences. Pero ang gawain nila na maging minister. Ngayon, ang church naman, hindi naman din susuportahan diretso ng church. Halimbawa, may isang manggagawa, nasusweldohan siya, hindi, dahil wala namang kakayanan yung church na gano'n, di ba? Hindi nila pwedeng gawin. Kasi kailangan ibigay nila sa conference at yung pera sa general conference, gano'n. So yung, kumbaga, ano yun? So, kaya ko ine-emphasize kanina na magkaiba yung tithe saka yung offering. Dahil kung gusto mong suportahan yung isang ministry, ang tawag diyan is independent ministry, di ba? Yung mga tao na gumagawa sa Panginoon pero hindi actually sila officially na kasama sa payroll ng simbahan. Diba? Pwede mong gawin yan sa pamagitan ng offering, hindi ng tithe. So, walang problema kung may gusto kang suportahan, di ba? Tama. Pero So, yung ibig sabihin, tithe is pag tithe. hindi mo sa church pinadaan, parang nagkakasala ka na hindi sa church dumaan yung tithe? Hindi mo doon ibinigay, ibig sabihin? Nung panahon ni Jesus, masasabi ba natin na yung church noon is hindi corrupt? Corrupt din. O kahit yung gobyerno nung panahon niya is hindi corrupt? Nung panahon ni Jesus, nung ang high priest sila Kayapa, sila Ananias, di ba? Masasabi ba natin na hindi corrupt yung church nung panahon na yun? Corrupt na. Nakita ba natin na nangaral si Jesus na wag niyong ibigay sa temple, sa treasure house. I-diretso niyo na lang sa mga gusto niyong tulungan. Meron bang tinuro si Jesus na gano'n? Ano yung magiging problema pag hinayaan natin yung ganyang sistema? Yung explain mo kanina. Ano ang magiging problema? Ano yung nakikita mong posibleng maging problema?
may dalawang way ako naiisip, which is kasi hindi naman maraming tao yung gagawa nun. Kung halimbawa, kung just in case na maraming tao yung gagawa nun, pwedeng yung organization ng magsasuffer, the entire organization. Narinig mo na yung grupo na retain na? Hindi yan yung isang may isang tawag pang, hindi ko na yung retainer, pero may isa pang group dati na buo din na parang Basically, name nila. Offshoot po ata yun. ha? Offshoot. Offshoot siya, pero actually sasabihin Pangalan nila, sila eh. naniniwala kami sa aral ng Sabadista maliban dito pagdating sa pera. Fighting. Okay. Di ba? Ang ibig kasi sabihin nun, imbis na yung 90 na imbis na kasi ang sistema kasi sa atin is ibibigay mo yung tithe sa local church, yung local church ibibigay sa conference. Hindi actually sa general conference. Yung hanggang union conference level to. Hindi ito sa general conference. So, hanggang union, hanggang conference, local conference level. So, merong porsyento na ibinibigay sa division, na ibinibigay sa general conference, kasi meron din mga tao doon na nagpapalakad ng buong organisasyon, di ba? Pero mostly, di ba, malaking bahagi ng tithe is naiiwan doon sa local conference. Tapos yung local conference, siya yung nagdi-distribute sa iba-ibang simbahan na under ng local conference. So itong sistema na to is makikita natin, effective siya. Kasi walang isang tao na magkocontrol ng sweldo ng isang pastor. Hindi katulad nung halimbawa, sinabi mo, okay, ako kasi gusto kong tulungan itong tao na to. So ibig sabihin, yung resources ng tao na yun, nakadepende lang talaga sa'yo. So, kung ganun yung gagawin natin, ano sa church natin, nasa isang church tayo. Naisip natin, kasi ang liit ng binibigay nila kay pastor, di ba? Ang gawin natin tayo magpasweldo kay pastor, di ba? Which is, from the perspective na binibigay mo yung tithe mo doon sa tao na nagpipreach ng gospel, di ba? Sabihin mo, walang problema doon. Kaso magiging problema na, alam ng pastor na ang nagpapasweldo sa kanya, ikaw. Paano kaya mangangaral yung pastor ngayon pag nakita niya na meron kang problema sa spirituality? Meron kang ginagawa na dapat i-correct, diba? O kaya tayo mismo, medyo ayaw mo yung ginagawa ng pastor. So, kakausapin mo siya, pastor, pwede lang ihinto mo yung ginagawa mo ganyan. So, kahit anong isipin natin is, meron kang hawak sa pastor na yan kasi ikaw nagpapasweldo sa kanya. So, ang gusto ko sabihin, ang nag-establish itong sistema na to ay isang Diyos. Diba? Ito nakita niya paano niya in-establish sa Old Testament. Ang hinihingi niya sa atin is magtiwala tayo sa Kanya. So, siya yung nag-establish ng system na yun. Siya yung bahala na yung system na yun mag-work. Sa atin, ang katungkulan natin is ibalik yung tithe based dun sa pamamaraan na ini-layout niya sa Biblia. Kasi naging ano na rin sa amin yan, naging issue na rin sa amin yan. Yung issue sa amin is mas gray pa, di ba? So, ang issue sa amin is yung mga miyembro dito sa Japan, di ba? Which is under sa Japan Union Conference. Pero yung tithe nila, pinapadala nila sa Pilipinas, which is under sa, let's say, sa North Philippine Union Mission o kaya sa South Philippine Union Mission. So, isipin natin, anong problema doon? Yung church to church pa yon, magkaiba lang lang. O nga, paano naman yung issue na yun? Church din naman nila dadalhin. So, ang problema doon is, ikaw na tao, di ba? Kanino ka kumukuha ng nourishment, di ba? Ng benefit, di ba? Na kumukuha ka ng benefit na yun sa kami dito sa Japan Union Conference. Kaya sinusuportahan mo yung mga tao
na nagsusuporta sa inyo. Ganun yung sa Levites natin, di ba? Sinusuportahan sila ng mga kapatiran nila, sila naman sinusuportahan sila sa spiritual na buhay nila. So, hindi natin masasabi na yung mga pastor sa Pilipinas, di ba? Sila yung nagbibigay ng spiritual nourishment mo na nandito ka sa Japan. So, ang natural na tanong doon is, kung hindi ikaw yung susuporta doon sa mga manggagawa dito sa Japan, na kung saan sila yung susuporta sa iyo, sino susuporta sa kanila? Isipin natin, marami naman pera yung mga tao dyan, marami naman taong, paano natin nalaman yan, di ba? So, ang prinsipyo dito is, kung saan ka nakakakuha ng benefits, yun yung susuportahan mo. Di ba? Yun yung sistema. Hindi yung ikaw yung magde-decide kung saan mo gustong galing yung type mo. Brother Roland, may tanong po ako. Hmm. Nasa Japan ka na. Oh. Ngayon, member ka ng TIC. Hmm. Pumunta ka sa ibang simbahan tapos doon mo binigay yung tithes mo. Okay lang ba yun? Kasi nung meron na tayong church organization, di ba? Unang-una, ang question is, bakit mo gagawin yun? Kasi may kasamahan tayo ngayon na doon sila nagsisimba sa ibang church. Narinig ko lang. Doon sila nagsisimba. Japanese yun kaya doon na lang nila binibigay kasi hindi sila makapunta ng TIC. Ayaw din nilang parang hindi raw biblical yung through bank. Kailangan dadalhin mo, bring into the storehouse kasi ang nakalagay sa Bible. So, Hindi bring to the bank. doon makikita natin na mali agad eh. Yun ang sabi. So, kung may bangko nung panahon nila Jesus, may bank transfer, hindi magiging problema yun. Basta ang sinabi is, dalhin, di ba? Hindi naman ibig sabihin ng dalhin is, bubuhatin mo physically, tapos dadalhin mo doon, di ba? Malinaw naman sa atin na hindi ganun yan. Parang childish na isip yung kailangan personal mong dadalhin, di ba? So, dito, di ba? Pero, kung ganun yung iniisip nila, personally, wala akong problema doon, di ba? Kasi hindi mo naman sila pwedeng pilitin. Pero kung tatanungin natin, kung yun yung dahilan nila, dahil physically hindi nila madala, di ba? Okay lang yan. Pero kung mayroong ibang dahilan, masama ang loob nila, o iniisip nila, hindi ka dapat tumanggap yan ng type ko, di ba? So, ginagamit mo yung type mo as, ang tawag dito, yung pang-bargain, di ba? So, doon natin isipin. So, hindi ba mas malaking problema yan? Kasi kung tutusin, hindi kailangan ng Diyos yung resources natin. Ginagawa yan ng Diyos para ma-develop sa atin yung spirit ng trust saka spirit ng giving. Ngayon, kung hindi natin susundin yan, hindi naman ang Diyos ang mawawalan. Tayo yung mawawalan. So, kung isipin natin na, itong type ko, okay, kung hindi mo gagawin ko ano gusto kong gawin, hindi ko ibibigay itong type ko, kaya ibibigay ko sa iba. Sino mawawalan yun? Question. Regarding din sa yan interchurch. Halimbawa lang, di ba, taga dito ko sa Quezon City, syempre Central Luzon kami, di ba? It so happen na nagbakasyon ako halimbawa sa Mindanao. Yung type ko, pag binigay ko sa Mindanao, okay, halimbawa sa church, doon ako nag-church ng halimbawa, siguro mga 1 month ako nagbakasyon. Yung type ko, okay lang na doon ko ibigay sa Mindanao. Yeah. Kaya meron tayong mga wala, meron tayong mga administrative rules diyan, di ba? Kung ikaw ay mag-stay sa isang lugar ng 3 months or longer, i-transfer mo yung membership mo. Kung saan ka member, doon may ibigay yung type mo. Ngayon, kung ang pinag-uusapan natin is isang buwan, wala namang rule na kinakailangan every month mo ibigay yung type mo. So,
pwede i-withhold mo muna, parang ganon. Pagka available na, tsaka mo ano. Ay, oo nga pala. Teka muna. Speaking of, yung buti na-mention mo yan. Kasi may thinking tayo na kada sweldo, kailangan ibigay, pagka natanggap mo na itong kinsenas, ibibigay mo na kaagad yung tithe. Walang rule na ganun. Sa Old Testament nga, Okay. tao sila magbigay ng tithe. Ayun. So, pwede palang kasi hindi nangyari na sa akin yan dati. Nililista ko, alam mo, kasi hindi, inilista ko yung magkano supposed to be yung tithe nito, gano'n. Pag naipon, tsaka ko inaano. So, ewan ko nga ba't may nagkaroon kasi, di ba marami, ewan ko lang kung ako lang, pero marami nagkaisip na gano'n na kada sweldo, kailangan ibigay na kaagad. Yung iba kasi, Sa mga manggagawa. yung iba, ganun yung nila, iniisip nila, iba-ibang dahilan. Ngayong nagkaroon ng pandemic, di ba? Yung iba, nag-request sila na, pwede ba, ibigay ko na agad kasi sabi nila, baka matukso pa sila na nagastos yung gamitin sa iba. May iba, ganun yung dahilan. Yung iba naman, iniisip nila, kailangan na to, di ba? Kailangan na to ng mga manggagawa. So, kailangan ibigay agad. So, iba-iba yung dahilan, pero walang nakasulat sa Biblia na kailangan ibigay mo siya immediately, di ba? So, pero biblically, paano nila pinractice dati yung how often yung mga tao? Kasi kung halimbawa, lahat na lang magkakaisip na annually lang, hindi kaya mag-problema naman sila sa pag halimbawang kung lahat ng tao puro annually. Ang source ng increase nila is yung mga tanim nila. Di ba? So, seasonal din naman yun, yung anihan. Di ba? Meron nga silang spring, summer, and autumn. Kaya meron silang kamalig. Kasi doon mo i-imbak yung mga ibinigay. So, actually, iba yung sitwasyon nila dati sa sitwasyon natin ngayon. More on kinds yung dati. Mas convenient sa atin ngayon kasi money, di ba? Kahit kailan pwede mo ibigay. So, pero personally, sa tingin ko magandang practice yun na pag dumating sa iyo yung increase, di ba? Kung ano mo yung tithe, ibigay mo. So, inuuna mo talaga yung tungkol sa ikapo. So, personally, sa tingin ko, magandang practice yan. Pero at the same time, walang hard rule na ganun yung gagawin mo. So, sana nakatulong yan. Ito yung mga pinag-uusapan natin, ha? So, yung susunod na question. Maganda nga may palinawan Kasi before, marami tayong mga practices na mali yung paniniwala natin. Yung hindi natin alam kung saan ba siya nagsimula. Kumbaga, saling-saling, kumbaga mga pamanang kagawian na walang explanation. Nung pumasok na ako sa Treasury Department, doon ko lang talaga naintindihan. Kasi dati ganun din yung isip ko. Na kahit naman saan pwede mo ibigay, di ba? Pero since meron tayong organization, di ba? Binigyan tayo ng order kung paano gagawin yung mga bagay. Mas maganda na ma-develop sa atin yung spirit ng order kaysa yung spirit ng do as you like. Which is, minsan kasi at the end, yun yung yun yung dahilan. Gusto natin ganitong gawin yung paraan, kaya ginagawa natin ganun. So, Roland, may tanong ako. So, mali pala yung yung, like for example, instead na yung tithes mo ibigay mo sa church, mo siya, ipadala mo siya dahil may sinusuportahan ka na ministry. So instead ibigay mo sa tithing, doon mo ibigay sa ministry na yun. Mali pala yun. Instead sa tithe. Yung tithes mo doon na bali mo sa kanila. Mali yun. Kung may gusto kang suportahan na
na independent ministry. Yan yung problema natin sa independent ministry, di ba? So parang inaano niya yung parang ang tawag dito, hindi siya nakakasama sa plano ng worldwide church, di ba? Kasi supposedly dapat isang church lang tayo na yung plano natin is consolidated, di ba? Coordinated. Pero pag dumadami yung mga independent ministries ngayon, and usually kasi kaya sila, ewan ko, siguro bias lang ako, yung mga independent ministries kasi, ang dahilan kung ba't gusto nila independent ministries, ayaw nilang matali dun sa, minsan ang tingin nila is parang bureaucratic na process na maghihintay ka kung ano sasabihin sa'yo ng General Conference, di ba? Yung budget mo, papasay naman ng General Conference. At pag independent ministries ka nga naman, kung paano mo gustong gamitin yung budget mo, magagamit mo. Elder Roland, yun po ba yung mga reformist? Hindi lahat ng independent ministries is reformist. Iba pa po. Iba pa yung reformist. Yung mga reformist is talagang officially, hindi sila under ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. Yung mga independent ministries, halimbawa ako, sabihin ko, gusto ko magkaroon ng independent ministries, tutulong ako sa mga Pilipino na nawawalan ng trabaho dito sa Japan. Diba? Pwedeng independent ministries ko yan. So, ang next question then is, saan ako kukuha ng pondo para masuportahan yung independent ministries ko, di ba? Saan ka kukuha ng pera, pantulong doon sa mga Pilipino na wala ng trabaho sa Japan? Di ba? Question yan? Donation yan. Hanggang donation sa iba. So, bali donation na lang ibigay doon. So, kung halimbawa, Ate Johnny, gusto mong tulungan ako dun sa ministry ko. So, pwede kang mag-offering. Di ba? O kaya, sabihin mo, ito, tutulungan, naniniwala ako sa adikain mo. Tutulungan, di ba? Pero iba yung type. There, Roland, yung offering, direct mo ba ibigay doon sa tao na nangangailangan o sa church mo ibigay? Para ang church na magbigay doon sa tao. Depende na sa'yo yan, siguro, kasi donation mo yan sa kanya para tulong sa ministry niya, di ba? Yung offering dun sa tao, personal offering mo dun sa tao na gusto mong tulungan. Di ba? Kahit sa offering, iba-iba yung offering natin. Ano ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na church expense offering pero ibibigay mo dun sa independent ministries. Di ba? So, pag nagbigay ka ng offering dun sa independent ministries, personal offering mo yun dun sa tao na dahil naniniwala ka dun sa adikay ng tao at gusto mo lumakad yung kung anumang ministry niya. Pero hindi naman ibig sabihin na isa-sacrifice mo yung gawain ng simbahan. Di ba? May tanong. Okay. Daddy, yung di ba sa Pilipinas, maraming nagsusulat sa atin hindi ko pa nasabi sa'yo. Kasi nagsusuporta ako sa mga, yung naghingi ng donation para, for example, singing group. So yung leader nila, nanghingi ng donation para sa microphone. So, kung from here, tapos papadala mo doon, tapos sa taong nanghingi sa'yo, hindi mo alam kung totoo yun o talaga legit ba yung ginagawa nila. Parang ganun ba? Pero magpapadala ka kasi nga gagamitin nila para sa singing group microphone nila. Yung mga ganong donation, di ba, mo yan, sarili mo yun. So, hindi na, yan sa church, hindi na dapat paalamin sa church. Humihingi sa'yo ng pera, bigyan mo ng pera. So, walang kinalaman yung church na. So, walang kinalaman yung tithe, di ba? Walang kinalaman yung offering. So, kung gusto mong bigyan pambili ng mic, nasa sa'yo yun. Kasi yun manghingi kaming donation kasi kailangan namin ng mic, wala kaming mic. So yung taong yun ang nag-ano sa'yo, pero gamit yung church kung saan sila nagsimba.
Yun yung questionable, di ba? Kung gagamitin nila yung pangalan ng church para sa personal na ano nila, na grupo nila, di ba? O kaya sa independent ministry sila, pero gagamitin nila yung pangalan ng simbahan, hindi na sila independent nun, di ba? Mm. So, diyan nagkakaroon ng maraming problema sa independent ministries, di ba? Ayaw nila yung oversight ng church, pero minsan, pagdating sa pondo, pagdating sa financial, gusto nila tulungan sila ng simbahan. So, nakita niyo yung ano, yung problema Tindihan dito. ko, Ran. Oo. So, may isa pa, Elder Roland, kagaya sa loob ng church, for example, member ng TIC, may humingi ng tulong sa Pilipinas. Gusto niyang magbigay ng malaki. Ang ginawa niya, nag-collect siya ng pera doon sa loob ng TIC ng pera. Collect. Tapos, binigay niya doon, pangalan lang niya ang doon. Para Hindi maging yan known maganda. yung name niya, maging known doon, maging sikat. May ganun din kasi, nalaman ko noon eh. Mga ganun. Mm. So, obviously, Maraming collection sa loob ng church, puro pira-pira na lang, ganun. kaya nga pinagbawal natin yung sa church na any solicitation, kailangan dadaan sa board. Hindi dahil gusto natin magkaroon ng red tape, ng bureaucratic na process. Hindi, kasi minsan inaabuso siya. Diba? So, yung mga tao sa simbahan, nagre-reklamo sila. So, kanino sila magre-reklamo? Sa mga church officers, di ba? Since kukuhanin din lang natin yung responsibility na yan, di lagyan na natin ng control. So, dito makikita natin bakit mahalaga yung administrative control ng simbahan. Hindi dahil kino-question natin yung motibo ng tao, kundi dahil merong talagang minsan ginagamit ng kaaway, di ba? Kasi pagdating sa pera, marami nagkakasira dahil sa mga magkakapatid sa simbahan. So, nagiging dahilan pa yan para machismis ka, di ba? Tulad ngayon, yung sinabi ni Jenny, nakatatak na doon sa pangalan ng tao na yun. So, ganyan siya. Kilala ko yan sila. Kung talaga ang church ang pagka yung panghingi ng donation, prone na maloko yung mga members, prone din naman na maging yung mga manloloko na gagamitin ng church. Talaga very vulnerable. Kaya mahalaga na pag-usapan din yung pera sa loob ng simbahan para aware yung mga members. Diba? So meron talaga tayong kung gusto mo talagang tumulong, sigurado kang yung pera mo is magagamit. Diba? Meron tayong ADRA, for example. Diba? So alam mo na organize sila. Diba? So talagang tinitingnan nila ano ba yung priority na dapat natin tulungan. Ngayon, kung extra gusto mo talagang tumulong sa mga specific na case, wala namang titigil sa'yo, diba? Okay rin. Pero wag mong gagamitin yung type na doon. Kasi nga, holy yung type ng Panginoon. Ibig sabihin, meron niyang paggagamitan. Naka-determine na siya. At isa pa, kung sa Pilipinas, tapos tutulong ka sa church, papagawain sa mga probinsya, papagawain yung church. Mas maganda din, pag tutulong ka, lalo malaki-laki yung pera mo na itulong, i-check Ikaw na lang. Ikaw na lang tumulong. ipapacheck mo doon yung mismong church at saka yung namahala doon sa di ba? Oo. Parang sigurado ka na mapunta talaga doon. At the end kasi is, kahit na anumang meron tayong pera ng Panginoon yun. So, kinakailangan patuhin natin na yung paggagamitan ng pera, doon talaga sa gawain ng Panginoon. So, responsibilidad natin yan na hindi tayo magpaloko, for example. Be wise, gano'n. Be a wise giver, gano'n. Okay, so, ang sabi pa dito, what factors beside the amount of money are important when we give to God? Kasi minsan, nakapokus lang tayo din sa amount, di ba? So, merong event na nangyari sa Luke 21, verse 1 to 4. Yung kasama ni Jesus yung mga apostles niya.
Siya'y tumingala at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabang yaman. Diba? Yung mga mayayaman, dala-dala yung mga malalaking supot. Tapos, ibabagsak doon sa kaban. Diba? Nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglagay ng 2 kusing. 2 yen. Diba? At sinabi niya, ibig sabihin sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganahan. Samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. So, hindi lang yung amount ng money yung mahalaga sa Panginoon. Tandaan natin, kaya tayo sinasabihan ng Diyos na ibalik yung ikapo, magbigay ng handog, hindi dahil kailangan ng Diyos ng pera. Hindi. Yun ay para ma-develop sa atin yung spirit ng trust, ng pagiging unselfish, di ba? Saka yung spirit din ng pagsasakripisyo. Kaya ang sabi niya dito, ang mahalaga kaysa doon sa amount is gaano kalaking porsyento o bahagi ng buhay ng tao yung binibigay niya. Di ba? So itong babae na to, yun na lang nga yung pera niya, ibinigay niya to. So sa mata ng Panginoon, mas malaki yun kaysa dun sa mga milyong-milyong ibinibigay ng mga mayayaman na extra lang nila. Ibig sabihin, wala namang epekto sa kanila. Bibigay sila 1 milyon, 2 milyon. Di ba? Walang sacrifice sa sa side nila. Pero itong babae, yun na yung buong kabuhayan niya. Di ba? Yun lang yung pera niya. Ibinigay niya pa. So, in what spirit should we give our offerings? So, pag magbibigay tayo ng handog, diba, ano ba dapat yung attitude natin? So, 2 Corinthians 9, verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kaya nga, free willing, di ba? Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan. So, mahalaga na nagbibigay tayo, pero mahalaga din na pag magbibigay tayo, hindi yung napipilitan ka lang. So, kung tayo napipilitan, kaya tayo nagbibigay, i-review muna natin yung dahilan kung ba tayo nagbibigay. Kasi tandaan natin, ang dahilan ng Diyos, kaya tayo sinasabihan na gawin ito para i-develop yung character natin. So, kung nagbibigay ka nga pero sa pilitan, walang madidevelop na character sa'yo. So, where is our money only secure? So, saan ba natin dapat ilagay yung pera natin para ito ay ligtas? So, sa bangko, sa kahadero, sa ilalim ng kama. Yung mga tao dati naguhukay eh. Nilalagay yung kayamanan nila sa lupa. So, ang sabi ni Jesus dito sa Matthew chapter 6, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. So, saan daw yung safe? O saan yung natin, kayamanan natin? Langit. Yun, sa langit. So, kanina, sinabi na natin, paano natin ipunin yung kayamanan natin sa langit? Invest natin para sa kaligtasan ng kaluluwa. So, yung next na verse nitong binasa natin, in what way are we affected by our giving habits? Ang sabi dito sa verse 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kaya ito yung mainam na paraan ng Diyos para malaman natin kung nasaan yung puso natin. So, surprisingly, mabibigla tayo. Diba? Pagdating sa pera, kung ano yung ating priority, kung paano natin ginagamit yung pera natin.
Yun yung magtuturo sa atin kung ano yung priority natin sa buhay natin. Okay? So, meron pa tayong paglilinaw dito sa ating pinag-aralan bago tayo mag-quiz. Si Bong, may question si Bong. O comment. Napaisip lang po ako, Eldaron. Yung pag tayo ba, pare, tapos na yung buhay natin sa mundo, ano po yung pananaw nyo sa mga mana? Ipapamana nyo sa mga anak nyo o mas magandang ibigay na lang sa mga, ano po ba, yung mga nangangailangan? Ano po ba yung approach sa ganun? Medyo bias ako dyan. Kasi sa Bible, makikita natin na yung mga ibinigay na ari-arian o yung mga lupain sa mga tribo, ang idea is ipapamana nila doon sa mga anak nila, sa mga apo nila. Parang inheritance nila yun, ang tawag inheritance. Kaya nga meron silang jubilee na dahil sa kahirapan na isang lamo, pero after 50 years, babalik dun sa pamilya na kung saan nanggaling yung lupa. So gusto ng Panginoon kasi is hindi magkaroon ng monopoly. Ibig sabihin yung kayamanan is naiipon lang sa iisang tao o sa isang tribo. So yung prinsipyo ng inheritance, biblical siya. Okay? Ngayon, sinabi ko kanina na bias ako kasi pinalaki kami na natanim sa isip ko. Sinabi ng nanay, wala kaming may papamana sa inyo kundi edukasyon nyo. Kundi mapalaki kayo na marunong kayo para mabuhay. So, di ba ang ipinamana sa amin? Yung kakayahan na mabuhay ka. Kasi pamanahan ka ng 1,000,000. Kung hindi ka naturuan na mabuhay ng tama, mabilis lang yun, di ba? Pamanahan ka man ng lupa, pamanahan ka man ng bahay, kung hindi ka naturuan na mabuhay ng tama, mabilis lang yung mga yan. Di ba? So, yung inheritance, pagsamahin natin yung idea na yan, na yung turo ng Panginoon na ituturo niyo sa mga anak niyo yung utos ng Diyos, di ba? Tumayuman kayo, kumigaman kayo, ituro niyo sa Diyos yung salita ng Diyos. Yun yung mas mahalagang inheritance. Ngayon, kung halimbawa malapit ka nang mamatay, tapos nakita mo yung anak mo is, nakita mo na hindi pa handa. Ibig sabihin, materially hindi pa handa. So, hindi masama na tulungan mo yung anak mo na iwanan mo siya ng inheritance para makatulong sa buhay niya. Diba? So, para sa akin, maganda kung ano bang may portion ka na ibibigay sa papamana, may portion ka na itutulong mo sa gawain ng Diyos. So, doon lang magpapakita na pinapahalagahan mo yung gawain ng Panginoon at the same time, yung mga anak mo din, okay, mga apo mo. Kasi kami pinalaki kami na walang idea doon sa yung inheritance ng mga material things, alam mo. Meron bang naiwan sa ating material things? No? Yun nga sasabihin ko, wala naman din tayong meron ditong bahay, may pero never na nag-ano sa isip natin, pag sa akin yung portion na yan, walang ganon. Kasi parang, basta nga, parang walang naging idea na, wala rin naman kasi, alam mo kanina, ewan ko may pahapiyaw, parang verse sa Bible. Dahil nga, kung masyado ka ng mayaman, maiiba na yung pananaw mo para sa Panginoon minsan. Sabi ko kay nanay na siguro kaya hindi natin talaga na-experience yung yumaman. Tayo lang, hindi tayo nagugutom, pero hindi mo masasabing mayaman ka. Siguro sabi ko, blessing din talaga yung kung ano lang yung kailangan natin. Yun lang yung meron din tayo. Hindi sobra-sobra talaga.
Kaya ang ipapamana sa atin yung means yung way para hindi ka magutom, hindi ka mahirapan in a way na may susustentuhan mo yung sarili mo dahil equipped ka. Pinakilala sa iyo ang Diyos, equipped ka kung hindi ka yung maaasa lang nahihingi ka. Gagawa ka talaga ng paraan. So yung inheritance mo pinag-uusapan natin, Bong, is yung wala nang paglalagyan. Maganda nga po. Kasi ganun din po kami. Kahit nga po yung sinasabi nga po namin sa mga magulang namin na yung kung ano man yung meron sila ngayon, i-enjoy na lang nila tapos kung anong pwede nilang gawin na makatulong sa simbahan o kung saan naman sa kapwa nila. Siguro depende din po sa upbringing kasi kung paano kayo pinalaki. Saka in a sense kasi is mas pahalagahan ng tao pag yung ari-arian niya is ipinundar niya ba kaysa yung babagsak na lang sa harapan. Pero isipin din natin, may law pa din May particular law about inheritance pa rin. Yung karapatan ng mga anak sa inheritance. Pwedeng ipilit ng iba, ng mga anak, yung inheritance from their parents. Pag namatay yung tao na walang iniwang will and testament. Pero kung gumawa yung magulang ng will and testament, kailangan ng will. Sa Pilipino, bihira yung nagwi-will and testament last will and testament. Hindi nabibigyan pansin. Kaya nagkakaroon sila ng problema. Pero pag inilagay mo sa will and testament, ang lahat ng aking mga ari-arian ay binibigay ko kay ganito. Walang magagawa din yung mga anak mo. Swerte na din kung may naiwan pinalagahan ka ng parents mo. Minsan kasi yung kino-consider nating blessing, minsan magiging curse. Dahil hindi natin naranasan na pinaghirapan natin yung isang bagay. Okay, so ipapadala ko sa inyo yung link ng test natin. Stop ko lang yung record.